Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for tonight's video nga ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari sa loob at sa labas po ng Itbulaga sa TVJ at sa mga dabarkads natin. So kanina, planex po ni Maine Mendoza ang kanyang napakagandang kuha sa kanyang Instagram account. So para po ito sa kanyang birthday, nalalapit na po kasi ito ngayong paparating na March. So tingnan nyo naman po mga kadabarkads, ang angguluhan po ni Maine Mendoza na tila baga ay halos mabali na po ang kanyang katawan sa pagliyad niya dito. At umani nga po ito mga kadabarkads ng napakaraming komento. Una na dito si MJ Lastimosa. Sabi niya, "To Plexi for 30. Sabi naman ng isa pa, "Sis is defying gravity." Komento pa ng isa, ayan na. So napakalapit na po kasi ng birth month ni Dabarkads host Maine Mendoza. Samantalang si Tito Sotto naman po ay may babala sa mga tumatakbo po sa pagkasenador. Sabi niya dito, "If you say that you will be in favor of Vice President Sara, you have no business in being in the Senate or the impeachment court. Mag-inhibit ka na lang. Pag sinabi mo naman na guilty yan, kahit anong mangyari again, the same thing, so just have to be impartial." So, etong naging statement po ni Tito Sotto laban po dito kay Vice President Sara Duterte ay hindi po naging maganda ang dating sa iba, lalo na po doon sa mga DDS, mga supporters po ng Duterte. And umani po ng samot-saring batikos si Tito Sotto dahil dito sa statement na to. So, ano po ang take ninyo dito mga kadabarkads? Agree ba kayo kay Tito Sotto? Please comment down below. Samantalang eto pa, may another pasabog pa si Tito Sotto. Napabayaan daw kasi, yan po ang sinabi netong si Tito Sotto sa proposes new agency to step up drug prevention rehab programs. Sabi dito, senatorial candidate Vicente Tito Sotto III is pushing for the creation of a new agency that would ensure a more effective and coordinated approach to combating illegal drug trade. At the recent Liga ng mga Barangay General Trias chapter event held in Tagaytay City, Sotto shared plans to establish the Presidential Drug Enforcement Agency, which would centralize enforcement, prosecution, prevention, and rehabilitation efforts. The event title, "Bridging Action Towards an Integrated Drug Prevention, batid for a Drug-Free General Trias," gathered barangay officials and community leaders dedicated to strengthening anti-drug efforts. So, isa daw po kasi sa sinusulong ni Tito Sotto, kung ako daw ay papalari na bumalik sa Senado, ay ang Presidential Drug Enforcement Agency. Dito daw matututukan ng implementasyon ng enforcement, prosecution, prevention, at rehabilitation. Sotto, the principal author of Republic Act No. 9165 of the Dangerous Drug Act of 2002, said while the law has been effective, gaps in implementation, especially in education and rehab, have left efforts lopsided. So napakaganda po ng plano ni Tito Sotto, no, na mas lalo pong paigtingin yung paglaban sa droga, 'di ba, na siyang lumalagana po dito sa ating bansa. Samantalang isang host naman ng Itbulaga ang nakabanding din etong katapatan po na host or katapatan na show na isang host doon ang nakasama po niya dito po sa pagdalaw kay Chris Aquino. Walang iba kundi si Miles Ocampo, nakabanding niya po etong si Kim Chu. Ayan, makikita niyo po sa mga picture na nasa screen ninyo na talaga namang hindi po makikita kay Miles at Chinita Princess or Kim Chu yung tinatawag na kompetisyon sa programa. Paglabas kasi ng naturang programa, wala na po ang tinatawag na kompetisyon. So, friends na po sila sa labas. Ganon din naman si Vice Ganda
at Paulo Ballesteros, hindi po ba? Talagang yung friendship nila ay hindi po naapektuhan ng katapatan nilang programa. Kung nagigit-gitan man yan or naglalaban, hanggang sa show lamang po yun. Ganun talaga ang show, may competition na tinatawag. Pero ang mga host ay bati-bati din. Katulad ni Bossing Big Soto at Vice Ganda. 'Di ba? So, way isa lamang ini-endorse po nilang product or brand, yung Santi Barley, na kung saan nakakatuwa lang kasi wala na pong galit-galit ngayon sa programa lamang or sa show, magkatapatan. Pero syempre, hindi po magkaaway. Samantalang isang host ng Itbulaga ang nagluluksa po ngayon, mga Kadaberkads. Kinalulungkot ka pong i-anunsyo itong naging post ni Daberkads Raisa May Dizon. Sabi niya po dito kanina, very sad day, rest in paradise po Tita Margie. Si Tita Margie po ay isa sa pinaka-solid member ng Raisanatics family. So, ibig sabihin Daberkads po siya. Grabe magmahal at sumuporta ever since po sumali ako sa EB. Maraming salamat po sa pagmamahal kahit na nasa US ka po, palagi kang updated at nakasupport sa lahat ng ginagawa ko. Sobrang appreciated po lahat yon. Thankful po ako na nakilala ko po kayo. Tita, maraming salamat po lahat ng efforts at sobrang love and care na ginawa nyo sa akin at sa family ko po. Mahal na mahal ko po kayo. No more pain. Tita, kasama nyo na po si Lord. Our deepest condolences po to Tita Margie's family, especially to her husband, Sir Arms Morisa. So, nakakalungkot mga Kadaberkads, no? Kasi isang Daberkads na naman po ang nawala. And syempre, itong si Tita Margie po, super supportive talaga ito kay Daberkads Raisa May Dizon. Simula pa nung nag-start si Raisa May dito po sa Itbulaga. So, si Tita Margie po talaga yung nakaalalay at lagi pong andyan para syempre sumuporta kay Raisa May and syempre sa family po ni Raisa May. And makikita nyo dyan yung mga picture ni Raisa and Tita Margie niya na ang baby niya pa po dito pero close na po sila, no? Ito ay nung time na nagsisimula pa lamang po si Raisa May Dizon sa Itbulaga. At kung magbabasa nga po kayo mga Kadaberkads sa comment section ng post ni Raisa May Dizon, bumuhos po ang pakikiramay mula po sa mga casual netizen and syempre mula po sa mga lehitimo na Daberkads. So sa sinabi pa lamang po ni Raisa May Dizon na no more pain na, siguro po may sakit itong si Tita Margie niya po dahilan kaya po siya ay pumanaw ng biglaan. So nakakalungkot man pero ganito po talaga ang buhay mga Kadaberkads. Kaya hanggat nabubuhay tayo sa mundo, sabi ko nga po lagi sa inyo, na-enjoy natin ang ating buhay. Huwag tayong paka-stress. Be happy everyday mga Kadaberkads. So sa pamilya po ni Tita Margie, nitong si Daberkads Raisa, nakikiramay po ang buong Daberkads and syempre kami pong mga sumusuporta sa Itbulaga. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.